Ang manggagawa, eto na. Nelson, ha? Aha. Alam mo ba kung alin? Ano yan? Ang tagumpay. Tagumpay ng ano? Tagumpay ng 200 pesos wage increase. Yung pagtataas Wow. ng wage. Yes. Sweldo. Kasi nga Dagdag naman, sweldo. Kasi naman, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang sweldo naman ng mga empleyado, mga kawani, ay matagal. Merong mga pagtaas kaya lang sa minimum no? Oo, yung mga Oo. minimum wage earners. Ano, Ito ha? yata, yung 200 na sinasabi mo, parang across the board. Yun. Totoo ba? Across the board? Yes, ito pong 200 pesos across the board wage increase. Naaprubahan na po kasi ito ng House Committee on Labor and Employment at mukhang ihahain na ito sa plenaryo para sa kanyang ikatlo at huling pagbasa, Nason. Mukhang ito'y sa Kamara, ha? Sa Senado naman, kanina nakita ko, mukhang may statement na rin si Senador Bong Revilla. Siya pala ang nagsusulong nito sa mataas na kapulungan. Yes. Ito. Anyway, ito muna sa Kamara, ha? Inaprubahan na raw po ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas para sa 200 pesos Yun. across the board daily wage increase. Ibig sabihin, Nelson, kung magkano man po ang sinusweldo nyo ngayon, plus 200 pesos. So kung meron kang 20 days na pasok, di, magkano yun? 4,000, 8,000 a month? Dagdag, ganun ba yun? 200 pesos per 200 day. pesos per day times 20. Times 20 for 4,000. Yun. So plus 4,000 pesos ka per month. Oo. Yun. Gaya ito, halimbawa, itong ating cameraman, Ryan Torquato. 55,000 ito, kinsenas katapusan eh. Hindi, 59 na. Hindi, minus tax. Hindi, ang take home pay nito, mga 50 plus na. Minus pa yung ano. Oo. Alam kaya ni Ate Raika yung ano? Hindi, sigurado. Na itong, si Kuya Ryan ay sumusweldo ng ganong kalaki, no? Ganun ba? Oo. Aba, talaga naman. Oo. Yung misis ni Kuya, mukhang alamata ng misis ni Kuya Ryan, maliit lang ang sweldo niya, hindi alam na 55,000 kinsenas katapusan ito. Minus tax, hindi mga 100,000. Yun. Matadagdagan pa ng panibagong 4,000. 1,000. Ba, grabe, ano ha? Kung ito po'y matutuloy, ha? Kasi alam nyo, sabi po doon sa balita, 1989 pa pala, nagkaroon pala ng batas para po sa pagtataas ng sahod. At oras na maging ganap na batas ito, lahat daw po ng employer. Lahat ng employer sa pribadong sektor, nasa agrikultura man o non-agriculture, kahit gaano pa kaliit o kalaki ang capitalization at kahit ilan pang empleyado, dapat magbigay, mga kababayan, ng nakasaad na aumento sa sahod sa kanilang mga manggagawa. Pero, ito pasubali. Nelson, May pasubali? May pasubali. Ba? Oras na maging ganap ang batas na ito. Okay. May katapat na parusang multang hindi bababa sa 50,000 piso o higit pa hanggang 100,000 piso at kulong na hindi bababa sa 2 taon pero hindi naman lalagpas sa 4 na taon. Ayon po mismo kay House Deputy Speaker at Trade Union Congress the Philippines Representative Democrito Mendoza, na isa sa may akda ng panukalang batas, humigit kumulang 5 milyon na mga minimum, minimum wage earners ang maiaangat nito mula daw po sa kahirapan. Ayun. Nauna na pong inaprubahan ng Senado ang panukala para po sa 100 pesos lamang legislated daily minimum wage increase para sa manggagawa sa pribadong sektor. Pero sa balita, mukhang pinulong kahapon yata o ng isang araw ni Speaker Martin Romualdez ang labor groups, mga organisasyon, marami-rami yung kanya nakausap at sinasabing mukhang ipupush nila yung 200 pesos. Kasi nga sa Senado, ang panukala yata ay 100 pesos lamang. Nason. So dapat magkaroon ng BICAM, yung dalawa, magkano ba talaga? Kung 200 or 100. Yan, Baka mag-meet sa gitna, 150. Well, ganun sana. Sana kung 150 nga. Pero kung talagang titindigan nila,
at papayag batay sa kanilang assessment. At sasang-ayon naman ng NEDA kasi ito naman, kung kukonsultahin mo ang NEDA, no? Kasi maraming kumpanya pa rin, lalo yung mga small and medium enterprises, baka sabihin, boss, hindi po namin kaya yan. Kasi isipin mo lang, mayroon kang tao na 10 na son, Oo. ay plus 4,000, papatak na 40,000 per month Hirapan yan. yung maliliit na negosyo, no? Kung 10 lang empleyado mo, kung ang 4 na po naman, 30 empleyado mo lang, pwede naman atang humingi ng exemption ukol sa bagay na ito. Gaya nga na nabanggit mo, Jen, buti sana kung ang trabaho mo yung natutulog ka lang. Ha? Yun, oo. Katulad ang tawag pala dun, Jen, yung nagtetest ng kama, ay professional bed tester. Talaga meron pala talaga. Alam mo kung magkano sweldo? Bed tester. Oo. Anong tawag doon? Magkano sweldo? $48 per hour. $48 so times, sabi mo na, 58 Oo. 2,700 pesos. per hour. Matutulog. Ay, panalo tayo dyan. Ang problema, yan mga profession sa ibang bansa eh. Ha? Sa Pilipinas wala. Dito meron din yung matutulog ka lang. Kasi sa Salem bed, Elipante ang... Natutulog. Dito meron din. Gusto mo ba mag-apply, ha? Meron ba? Oo. Medyo ano lang, Kaya medyo... lang, ang ano yun. Kakamot-kamutin mo lang konti likod para ilang minuto, tulog na yan. Ayan, dito, parang natutulog ka lang talaga. Okay na. Magtayo. No, parang natutulog na, nakatagilid ka. Oo, pangit. Pangit yun, ha? Oo nga. Tapos, kaya ang sabi natin, mukhang napapanahon niyang panukalang batas yan din, ha? Oo. Pero again, ito medyo masarap pakinggan sa atin ng mga magagawa sa labas. Pero, well, ito dapat siguro konsultahin ito, ano reaction dito ng mga employer. Nason. Tama. Kasi ang employer po higit sa lahat, sila ang magbibigay. Imaginein mo kung meron kang 100 na empleyado. 100, 200, 300, o kaya naman ay 1,000 empleyado sa 4,000 per month, Nelson, milyon yan. Yun nga. Ay kung hindi ka naman kumikita ng ganong kalaki. Di ba? Magbabawas ka ngayon. Yun ang tendency doon. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabawas ng tao kasi hindi mo rin masasabing lahat ay masaya. Tama. Di ba? Yun din po ang ibig sabihin naman yan. Ito naman, Nelson, sa kabilang banda, ito, yung hinahanap ko yung part naman na nasa Senado. Ito daw po, after 17 years of legislated across the board wage hike para sa mga manggagawa, ito pala, sapagkat si Senator Bong Revilla Jr. ay siya sa mga pangunahing nagsulong, ang kanya palang panukala, 200 pesos din, Nelson. Aba, pareho. 200 pesos din. Okay. Oo. Ang kanila pong committee level, ang counter bill, providing for a 200 pesos legislated wage increase. Sabi niya, mukhang malaki ang tsansa. Mukhang abot kamay na raw po itong legislated wage hike at ina-advocate daw po ang dissenting pamumuhay noon pang 2008. Labis anya tayong natutuwa dahil yung matagal nang inaasam-asam ng ating mga kabayan at matagal na rin daw pong sinusulong niya ay malapit na po nating makamit at ngayon magkakaroon na raw po ng linaw ang legislated wage hike simula pa, ang tagal na pala, 2008. Kaya sa panahong ito, 17 taon na raw pong nakalipas, paulit-ulit daw po niya itong ipinapanukala. Ayon pa po sa naturang mambabatas, inihain po niya ang legislated across the board wage hike noon pa raw pong kanyang unang termino sa Senado. Binabanggit pa po na ang legislated wage hike bill na ito ay naaprubahan na rin daw po sa Senado. Noon pa pong isang taon, pumasa na po sa ikatlong pagbasa sa plenaryo ng Senado ang panukala nagbibigay ng dagdag na sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ay matapos ang pakikipag-ugnayan daw po sa iba't ibang sektor, kasama din po ang mga employer. Ayan. At sa papalapit daw po na pagkatapos ng sesyon ng Kongreso by February 10 ata, February 12, sa darating na susunod na linggo, umaasa daw po na baka ito'y maging buzzer beater. Last 2 minutes, kumbaga sa basketball. Ihahabol. Baka maihabol ito. Pero dapat talaga yan dyan, gaya na nabanggit mo, ay makonsulta ang lahat ng sektor. Yun lang nga. Mapag-usapan, lalo ng yung mga industriya.
Oho. Baka kasi mamaya inaprubahan nila tapos hingi pa lahat ng exemption. Oo. Baka useless ito pag Wala din, nagkataon. no? Magkakatampuhan lang. Di ba? Yes. Oo, oho. oo. Ang hakbang daw po ng pagkakatuparan ng matagal na pong ipinaglalaban daw po ng labor sector para doon sa tinatawag natin makataong sahod. At yung lawak daw po ng gap kasi sa pagitan ng sinasahod at ang presyo ng mga bilihin, kaya tiyak daw po makakatulong sa manggagawang Pilipino. At mayroon daw po malaking aspeto na alam natin kung gaano kahalaga ang pag-unlad sa bayan bilang manggagawa. Ayun, at tagapagtaguyod daw po ng ating ekonomiya. Ngayon pong 19 Congress, baka daw maging buzzer beater next week. Itong panukalang ito kapag ka nagkatagpo ang mataas at ang mababang kapulungan. Ang Kamara at ang Senado, Nelson. Oo. Ayun. Eh, ang gusto naman natin dito, Jen, yung makatulong tayo dun sa talaga nangangailangan. Di ba? Oho. At ang lagi nating sinasabi rito, ang pag umaangat ang ekonomiya, ang nakikinabang yung may mga negosyo, di ba? Ay, totoo naman. Oo. Pero yung mga kumikita ng arawan o kaya ay kinsenas katapusan, Ay, yun, no. na No work, no pag-iiwanan, pay. Totoo. kasi yung kanilang sahod ay hindi naman, kapag umangat ang ekonomiya, hindi naman tumataas. Ay, di. Naiiwanan nga sila. Naiiwanan. Oo. Samantalang yung may negosyo, pag gumanda ang ekonomiya, Oho. gumaganda yung kanilang kita. Ayun. Lalo kung yan ay mga Lalo na. multi-company. No? Oo. Yun. Tapos milyonan ang Ayun. kanilang puhunan, di ba? Oho, oho. Well, again, ang ating panukala at suggestion dyan, Nelson, konsultahin niyo po. Gaya halimbawa, ang employer, yun ang Employers Confederation of the Philippines. Baka kasi ang nakonsulta lang natin, grupo na manggagawa. Again, sabi nga natin, Nelson, masarap ito sa pandinig ng mga manggagawa, pero sa katunayan, sa employer ba, hindi ito masarap sa kanilang pandinig. Di ba? Kasi dagdag itong gastos. Dalawang bagay, magdodoble ka ng productivity mo o kaya naman magbabawas ka ng tao para makasabay ka doon sa 200 pesos across the board. Kung ito po'y may isa sa batas at maihahabol bago magsara ang Kongreso sa taong ito. Di ba? Ayun. Kaya tingnan natin, abangan natin yung bagay na yan. Sabi natin, mukhang magiging good news yan para sana sa lahat. Habang wala pa si Santol, patikim na natin ito, Nelson, ano ha? Yung paksa na ating tatalakayan at baka maging laman din po ng ating Vox Populi. Kasi po, mismong ang Senate Majority Floor Leader, sa katauhan nga po ni Santol, ang nagsusulong na po ngayon, Nelson. Ito, good news din ito sa atin hong nagbabayad ng kuryente, at mga motorista sapagkat petrolyo ang lagi nating idinadaing. Mukhang ang plano ngayon, alisin na po yung 12% value-added tax, Nelson, sa kuryente at mga produktong petrolyo. Oo, Diba? para po bumaba yung presyo. Oho. Ayon po kay Santol, magkapatid. Ako sa tingin, kambal pa nga ata, no? Magkapatid daw po kasi ang petrolyo at ang kuryente. Dahil sa oras na tumaas ang presyo ng langis, tiyak, tataas din ang babayaran ng mga consumer sa konsumo ng kanilang kuryente. Kasi ang pangunahing panggatong mo ng, para tumakbo ang isang planta, crudo, Nelson, ha? Yan. Kaya pag sumipa ang petrolyo, tiyak, sisipa din ang presyo ng produktong ng ating kuryente. Aminado po ang senador na hindi po madaling gawin ang kanyang pagnanais na tanggalin muna ang VAT sa kuryente at maging sa langis dahil kinakailangan anya na baguhin muli ang batas upang ito po ay maisakatuparan. Ayun. Sa Kamara, Nelson, alam ko yun din ata ang sabi nga nung isang araw sa pagdinig sa Kamara de Representante doon sa franchise, napag-usapan ito doon sa franchise ng NGCP. Kasi isa sa malawak na issue dito, paano mapapababa ang presyo ng binabayaran natin sa kuryente. Yes, 12% yan. Oo, Gusto value-added tax. Ang tanong nga din gusto nyo ba talaga instant na mapababa? Ito ang isa sa tanggalin natin. Check, mayroon pong epekto agad dito, instant na pagbaba ito sa singilin ng kuryente, Nelson. Kung sasang-ayon ang mga umiiral na batas sa ating bansa. Pero
Ang gusto nga rin natin sana malaman, kung susumahin, magkano ba sa kabuuan, ano? Guys, halimbawa, ang estimate nila sa isang taon, magkano ba yung 12% value-added tax sa kuryente na nakukuha? Magkano rin po ang 12% value-added tax na nakukuha sa petrolyo? At kasi ito yung may mga pinaglalaanan ito. Di ba? Ano ang pinaglalaanan nito na maaring mabawasan kapag ka in-exempt na sa value-added tax ang kuryente, Pag tinanggal. ang kuryente at ang petrolyo. Di ba? Kasi nagbawas ka ng tax. Ibig sabihin, may kita ang gobyerno na mawawala sa kanya. Yes. At kapag ka nabawasan ng kita ng gobyerno, may maapektuhang proyekto ng gobyerno. Di ba? Yun lang halimbawang yung excise tax, di ba? Sabi nila, hindi na natin kukunin yung excise tax kasi ang makikinabang din dyan, yung mga may pabrika at mga malalaking, yung mga sasakyan. At kung may sasakyan at pabrika ang pag-uusapan, mayayaman yan. Hindi yung mahihirap din ang mangunay makikinabang. Kaya sabi nila, kolektahin natin yung excise tax, pag nakolekta ng gobyerno, targeted project. Kung magkano yung nakukuha sa excise tax, yun ang ibigay natin doon sa target natin na mapagbibigyan. O yung makikinabang doon sa excise tax na kinukolekta natin. Di ba? Mamaya siguro, pag umabot po, nakasama natin. Andiyan na ba? Ayun, nag-ayos lang. Nag-ayos lang po si Santol para ma-expound pa natin itong magandang panukala na ito. Ito nga, sabi natin, instant ito, Nelson. Instant ito. Pero ang tanong dito, may patupad kaya yan? Alin yung papatupad? Yung tatanggalin? Yung pagtatanggal? Oo, May kasi... sakatuparan niya kaya ito? Oo, kasi baka tutulan ng iba, di ba? Yun na nga. Lalo na nung... Kasi ang sinasabi rin nila dito dyan, yung epekto nito sa kabangyaman. Ayun, yun na nga. National Treasury. Tama. Tsak, malaki yan. Billion yan, Nelson, ha? Yun nga eh. Malaking epekto yan sa ating kabangyaman. O sige. Anyway, mamaya i-expound na natin yan, pero ilatag na natin ang ating magiging Vox Populi. Sapagkat narito na po si Santol. Ang ating tanong lang po naman, simple. Ayan, may sakatuparan, may ipatupad kaya ngayong taong ito, ang panukalang pagbabawas ng 12% VAT sa kuryente at langis. Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, may papatupad po yan, kaya po yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman po hindi po, naku, ang daming haharang dyan. Ang daming mga negosyanteng alaga, ang mga mambabatas natin. B, hindi po may papatupad dyan. Ipadala po ang inyong mga reaksyon. Ano ang ating text hotline? Ilagay mo dito sa ating prompter, 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po'y taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube, live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Sa ating pagbabalik, kasama na po natin Senador Francis Tolentino Santol, ang Senador ng Bayan, sa pagbabalik po ng Saganang Mamamayan. Ngayon, narito na po ang Tol ng Bayan. Santol, masayang hapon po. Masayang hapon po at nakikinig po ako sa inyong discussion kanina. Napakaganda po ng inyong pinag-uusapan. Unahin na po natin kasi nilaman namin sa ating Vox Populi, Santol, yun ipinupuso sa mataas na kapulungan sa Senado, yun pag-aalis ng 12% value-added tax. Doon sabi nyo parang magkapatid itong petrolyo tsaka ang kuryente. Paki-expound nyo nga po ito, Santol. Opo, kasi ang pag-aaral dito, pag nawala yung 12% VAT na matagal na rin hinihiling, iba nga kahit gawing 6, Opo. talagang malaki ang maitutulong para mapababa ang bilihin. Lalong-lalo na yung nagre-rely po sa cold chain technology, yung mga nilalagay sa freezer ng mga Opo. pagkain, na kahit ngayon gulay, gano'n na rin, isda, karne. So talagang mababawasan yung taas po ng presyo ng bilihin. At ito po kasing, pero ang sinasabi naman ng iba, tama yun, napapakinggan, mawawalan. May mga estimate, 18 billion na mawawala sa 18 billion pala. pamahalaan. Malaki.
doon sa bat pag nawala sa kuryente. Pero yung epekto naman po nito ay napakalaki kasi marami ngayong mga pabrika na gustong pumasok sa atin ay namamahalan dahil Ay, tama taas ng kayo. kuryente. So pag yung mga alis po sa China, naglilipatan sa Vietnam, baka makakuha tayo ng kaunti. Pag nakapasok yan dito, dahil mababa ang kuryente, ay mas maraming trabaho pong maibibigay, ma-generate. Marami magkakahanap buhay at mas lalakas po yung consumption power, purchasing power ng ating mga kababayan. Kung halimbawa, 1,000, nabawasan ng 120, dagdag pamalengke na rin po yun. So, in the long run, kahit nawala ng biglaan yung ganong kita ng revenue ng pamahalaan, malaki naman yung kapalit. Alam niyo, sinasabi nung iba, Opo. meron kaming bagong pasang batas, pero ito, selective sang-ayon po ito sa international norm. Pag nag-abroad kayo, yung inyong binibili, pagdating sa airport, ay nare-refund. Yun Opo, baht, di tama ba? kayo po. Nabalitaan ko, nag-abroad kayo noon. Sa Hong Kong, sa Singapore, Thailand, di ba? ganyan po. Opo, yan. So, tayo, gumaya na rin doon. Kami, taang kongreso, may pinasa na ring batas. Ang sinasabi naman ng iba, hindi kaya ito parang discriminatory. Yung mga dayuhan, pag pumunta rito at lalabas, ay yung binili nila, walang bat. Opo. Opo. Samantalang yung sarili nating mamamayan ay hirap na sa pagbabayad sa kuryente, ang laki ng bat. Kasi yung end user bakit daw pinaboran pa yung mga dayuhan na nag-travel dito? Opo. May dahilan lahat yan. Pero binibigyan ko lang ng comparison at yung kagaya ng sinasabi ng iba, bakit daw hindi makaranas naman yung ating mga kababayan ng lesser bat? Halos walang bat. Yung kuryente po talaga ang nagpapataas yan ng bat. Yung tubig naman po ay ito ay government taxes ang nakalagay. Hindi po value-added tax. Hindi value-added Okay, tax. Kasi opo. sa mga prangkisa, halimbawa ng Maynilad, Manila Water, merong certain percentage na government taxes na yung binabayad po nila sa prangkisa nila, sa national government, at yung tax din nila sa local government. So hindi bat po ang tawag. Malaki-laki rin po. Umaabot ng less than 5% naman, pero malaki rin yun. Kung mawawala po yun, di yung sa kuryente, sa tubig naman, meron din. Sa mga telcos, meron din. Na ganun. Sa back communications. Opo, pero ang talagang malaki-laking dagok itong sa kuryente kasi halos ito lahat po yung sa manufacturing, Tama kayo. sa mga household, sa mga negosyo. Yung iba hong negosyo, pag lunch break, pinapatay yung Yung kuryente, elevator, escalator. patay lahat totoo. muna yung, saan naman kayo nakakita ng, pati government offices. Di ba ho? Yung iba nga, no lunch break, nakalagay na sa mga munisipyo. Pero, nagpapaypayan doon sa Kasi pinatay sa loob, yung di ba ho? Pinatay kuryente. muna. So, malaki po ang maitutulong nito. Pero yung titimbangin naman dito, yung mawawala na windfall sa ating pamahalaan. Pero may kapalit. Malaki ang attraction sa business. Mas marami po ang production. Kasi mas gagana yung mga planta. Mas marami po ang mapuproduce nilang goods. At meron din sa services. At saka doon ata sa labor, di ba? Parang, di ba natin, Nelson, naalala natin, na marami na pong manufacturing company sa Pilipinas, na nakabase po natin, umalis sa Pilipinas kasi ang pangunahing dahilan, ang iniinda po nila ay ang bayarin talaga sa kuryente. Napakamahal po ng kanilang binabayaran sa kuryente. At idadagdag pa natin yung labor cost. Di ba daw sa yung labor cost, okay lang Kasi makikita mo yung production ng tao. Pero yung kuryente, wala talagang kalaban-laban sandal Di ba? Oo. Kaya po marami nag-aalisan sa atin mga foreign investors dahil ang mahal po ng kuryente. Manufacturing. Opo. Ayun sa langis, ganun din. Ayan, Pag na rin yan, malaki yung delivery, lahat na, yung supply chain po natin, apektado po yan. Kaya sabi ko, magpinsan po itong presyo ng langis at kuryente. Hindi po ito naglalayo. Si langis, pwede mong i-imbak. Iba, ini-imbak, ilalabas pag mataas na yung presyo. Para diba? dumagdag ang kita nila. Ganun. So,
Related po itong dalawa. Kaya minabalitaan na rin akong move sa mababang kapulungan na gusto na rin tugunan po ito. Aha. Bagay, ang meron sila dating computation, di ba? Kung babawas at bababa ang sigil, kumbaga, ang tao magkakaroon ng pera, pag ginastos, magbabayad din naman ng mga buwis. Ibig sabihin, sa gobyerno din po ang balik noon. Saan, di ba? Correct. Ayun. At saka lalakas po yung purchasing power. Purchasing power ng tao, yes. Meron kang dagdag pamalengke, mas makakakilos ka, meron kang dagdag pamasahe, di ba ho, na hindi mo na nahawakan kung sabat. Oho. Tapos isasabay pa Sen, yung panukala na itaas ang sweldo. Ah, yun, Legislative opo. wage hike na umuugong na balita ay 200 pesos. 200. Kasi nga naman, matagal yung regional wage board. Opo. Pangalawa, ay bakit mo nga naman gagawing dahilan yung iba yung sa rehiyong ito, iba yung sa rehiyong ito. Kasi minsan ang pinag-uusapan na hindi minimum wage living wage. Living wage, yes po. Oho. Lahat naman nangangailangan ng ang presyo ng bubong ng yero pareho naman eh. Ang presyo ng hollow blocks pareho 'yon. Yung housing kasi kasama doon eh. Opo. Yun So- nga lang, pagdating sa probinsya, mababa ang sweldo kasi ang minimum wage mo sa region na ito lang. Kumbaga, pagdating mo sa Metro Manila, urban area, mataas. Kasi sabi nila, mas mahal. Hindi, pag tama kayo, pag pinagtugma mo yung presyo dito, at saka sa probinsya, ganun din po ang presyo. Yung kuryente pareho. Ayun, opo. Mas mataas pa nga sa probinsya yung kuryente. Lalo yung mga island Electric cooperatives. Tubig. island provinces, mas mataas kasi halos hindi connected sa grid. So, Yun. kung tayo 11 pesos per kilowatt, may mas mataas pa daw na iba. So hindi sa tansya niyo po hindi talo ang gobyerno dito. Hindi mawawalan kung hala, yung sa kuryente pala sabi niyo mga 12 billion. 18. O ito 12 to 18 billion hindi kaya masasakripisyo kung saan natin nilalaan yung proyekto o paggawaing bayan po, Sen? Siguro po dito na dapat pumasok yung tamang panuntunan ng paggastos. Okay. Opo. So, mawawala siguro dito yung, hindi naman luho yung tamang salita, yung unnecessary expenditures. Kung kailangan mo talaga sa health, kung kailangan mo talaga sa education, wala na muna yung iba. Pero may kapalit eh. Halimbawa, mag-invest dito yung ibang foreign manufacturing firms. Dahil mababa na ang ating Dahil mababa kuryente. ang kuryente. Opo. Ay di, dagdag kita naman sa ating mga kababayan. Mababawasan na siguro yung mga beneficiary ng tupad. Ayan, oo nga. Mababawasan na yung mga beneficiary ng ibang social amelioration programs dahil may hanap buhay na. At saka pag mas lalong iikot po yung ekonomiya. Maraming namimili, maraming gumagastos. Opo. Yung consumption mas mataas, so ma-address yung problema po sa inflation. Oho. At saka ito, Sen, immediate ito. Yes, maramdaman immediate agad. po ito. Yes. Maramdaman agad. Oho. Kasi doon sa pagdinig na parang ko sa isang araw sa Kamara, pinag-uusapan nila mukhang long term eh. Ang isa nga sa naging panukala, gaya na nabanggit nyo, gaya sa Senado, sa inyo po, kung gusto nyo ng immediate, ito. Yung value-added tax, pag tinanggal natin, kinabukasan, pwede na po agad. Ramdam na ho yan. Ramdam na kaagad natin. Pero ang isang tanong natin dito ay, maipatupad kaya ngayong taon, Sen? Yun po ang tanong natin sa Vox Populi natin eh. Maipatupad kaya ngayong taon, itong panukalang ito na 12% Alam na niyo po, pagbawas ng kuryente? ano na lang kami, But- ilang linggo na lang, suspend, adjourn na. Parang adjust kasi, ata, no? kasi kampanya na. Opo. So medyo gipit sa panahon. Pero sa palagay ko, hindi dapat po ito nakabitin na na pangmatagalan. Yung pag-aaral, tapos na po ang pag-aaral dito eh. Ang dami na totoo Ang dami na ho, lahat na. Yung iba ho, ginawa ng thesis ito. Oho. Dissertation na ho ito sa mga kolehiyo. Kaya, palagay ko, ano na lang ito, isang masidhing political will na ipatupad at ramdam ka agad talaga yan. Magiging kaya to? Sabi nga nila sa basketball, kayo na. Game changer. Game changer kay buzzer beater. Oho. Last 2 seconds, last 2 Game minutes. changer po ito. Oho. Well, sana ang ganda po nito. At saka napakalaking accomplishment ito sa administrasyon kung sa ngayon, kasi ang dami ng administrasyon na lumipas, hindi ho ito natanggal eh.
Ano ha? Opo. Aywan ko lang economic managers kung ano magiging reaction dito, Sen. Siyempre, mag-resist yung iba. Ako nga, Opo. payag din ako dun sa yung systems loss na nakalagay sa Sa kuryente. natin. Alisin na yun. Kasi kung may 5.5% na cap yun, bawasan mo, kahit tira mo na lang 2%. Oho. Mas maganda, alisin. Yun na nga. Pero kung mabawasan talaga ng malaking bahagdan yan, ang laking tulong po sa ating Kasi mga kababayan. napakasakit sa consumer noon, Sen. Yung kapabayaan ng kumpanya, taong bayan na nagbabayad, di ba? Yung pilferage, hindi Oo. naman lahat pilferage. Yung singaw, etc. Oo, etc. ang end user po ang nagbabayad at nakalagay sa resibo. Yun na nga po. Oo. Systems loss. Pero Parang kumain ka sa restaurant, nakabasag ng plato yung isa ron, ikaw magbabayad. Hindi ka naman gumamit ng platong yun. Nako, again, kayo naman po ang Senate Majority Leader. May nakakalendaryo bang matalakay ito, Sen? Itong panukalang ito? Sa plenaryo, wala pa. Wala pa. I have to admit, ang nakakalendaryo sa plenaryo ngayon ay yung renewal ng prangkisa ng Meralco. Okay. Na Opo. pa-expire na. Mukhang may kinalaman din, ano? Kaya talagang konektado na lahat yun Ayun doon. nga, oo. Kasi kung baka magalit sa akin yung mga abogado nung nakapaloob doon sa batas yung kanilang mga pananagutan. Yes. Opo. Lalo ngayon, nabalitaan nyo, may Supreme Court decision yan na dapat isoli nila ay 19 billion. I-refund, Yung i-refund. Parang ang nangyari, 2022 pa, ngayon lang maipapatupad. Yun na nga po. Dahil naghihintayan yung ERC at Meralco kung magpapile ng petisyon. Samantalang may order na noon ng Supreme Court. So, dapat siguro kung mabalagay na rin sa batas yun na hindi naman maibabatas yung corporate responsibility na ito yung pananagutan mo. Opo. Dumaan tayo sa El Nino, hindi naisip nila yon. Nagpapaypayan noon. Opo. Yun ang time na napaka-in-demand ng lahat ng tao naka-aircon. Napakataas po ng bill ng kuryente ng mga panahon na yun. Halos maligo ka na sa yelo. Saan ka na makukuha ng yelo? Di sa freezer din. Kuryente pa rin. Kuryente rin yun. Naka. Well, anyway, mag-aabang tayo dito, Santol, tingnan natin kung aabot, kung magiging game changer o kaya naman ay magiging buzzer beater. Pero ito po ba ay kasabay din ng pagtanggal ng VAT sa oil products o magkahiwalay pa siya? Magkahiwalay. Pero parang ang move sa mababang kapulungan, parang sabay-sabay na lang pinag-usapan. Opo. Kasi iba yung VAT, iba yung excise tax. Correct. Iba po. Yung excise tax kasi ata parang 6 to 7% eh. So ito namang VAT, ito yung value-added tax. 12% talaga ito. Correct. Ayun. Apakalaki po nito kung 12% tapos aalisin mo yung 5% na systems loss. Mataas talaga tayo. Indonesia, mga Malaysia, mga 9% lang yan. 8% lang yung iba. Tayo lang ang nag-12. Yung iba, ang Myanmar ata, wala eh. Ganun po? Parang ganun eh. May hawak akong pag-aaral nung isang araw patungkol dito. Baka nagkamali ako kung anong bansa. Pero hindi tayo ang kababaan. Kaya pala ngayon, Nelson, di ba, yung Vietnam, andun na lahat ng pabrika eh. Correct. Pati mga signature na sapatos, kung ano. Makikita mo ngayon, pati yung made in Vietnam. Sana, at Nelson, mga kababayan. Pero signature na sapatos ito, ibig sabihin yung quality, yung labor force, kuryente, doon sa Vietnam, pero ang presyo mahal pa. Pag binili mo, kung saan mong panig ng daigdig, mahal pa rin talaga. At least siguro, kung madami, gaya ng halimbawa, Vietnam, marami ang pabrika ang tumatayo sa kanila, kahit mura ang kuryente, siguro bawing-bawi rin sila kasi marami ang pabrika na nagtatayuan po sa kanilang mga lugar. Yun po yung binabanggit natin. Kung nagbawas, meron namang madadagdag na pabrika, edi una, trabaho ng ating mga kababayan at meron pong pagkain sa pagkainan. Yung pinail ko pong panukalang batas ay patungkol po sa pagbabago ng Internal Revenue Code na alisin yung VAT sa sale of electricity by generation, transmission, and distribution companies. Kasi parang production po yan eh. Kaya tinawag na value added by phase, may value nga, hindi dinadagdag na value. And electric cooperative. So saklaw po yung mga nasa lalawigan
kasama na rin po yung mga services ng franchise grantees at ang Opo. idinagdag ko po dito ay yung sales and services of internet service providers. Yung ISPs. Okay. So alis din yung VAT noong inyong Sa internet. kung sino Sa man internet, oo, opo, kasi yung telcos. yeah, magpipinsa na rin yan eh. Oo. Nagcha-charge ka sa kuryente para may ma-charge yung cellphone mo o yung iPad mo, Opo. yung paggamit mo ng mga router kung ano man, eh kuryente rin yan, di ba? So, yung panukala ko ay baguhin yung sections 108 and 109 ng National Internal Revenue Code. Aha. Nako. Eh di, Mukhang panahon pa ni Enrile dyan. gusto ko happy ka. Oo. Sana may sakatuparan po, no? Kung hindi man makakahabol ngayon, pero sana sa taong ito, kung sa pagpasok ng panibagong kongreso, pwede kasi pagdating ng bagong kongreso, refile ito, back to zero, no? Ganun na nga. Ganun Pero ang magiging sistema. nakakatuwa, pinag-uusapan sa mababang kapulungan. Ayun, oo. Kasi yung lower house, sila yung mga congressman, yung mga distrito nila, nandoon yung mga electric cooperative. Opo. So, tanggap din nila. Siguro nagpapaypay na rin yung mga constituents nila ron. Pero ngayon, malamig-lamig. Pero alam nila yung kahalagahan po pag naalis, bumaba yung kuryente sa isang lugar, Opo. bababa talaga yung presyo ng bilihin, maapektuhan. Lalo kung ang lugar mo, yung isla, no? Barge ang ginagamit mo. Yung barge na yun, puro crudo po ang laman nun. Apakamahal, mas mataas po kaysa sa Metro Manila, Sen, ha? Yun na nga. Sobra. Oho. Anyway, yan po, sana ay na-appreciate nyo ito. May kinalaman po sa ating Vox Populi sa araw na ito. At pagbigay ho kayo ng inyong mga reaksyon batay sa ating pagkakatalakayan.